Mga master, may mga bagay talaga na kahit po hindi natin ina-expect at hindi po natin gustong marinig o mangyayari ay talaga pong nakatakda yung kanila pong pagdating. Tulad na lamang po nitong sinasaad sa Republic Act 1122.3 ang magiging contribution rate sa PhilHealth pagdating sa 2024. No, ayaw na ayaw po natin na pag-usapan yung ano pong increase dito kasi nga ito ay kabawasan sa ating po net take home pay, pero ang realidad ay nakapaloob po sa isang batas, Republic Act 1122.3. Ito pong Universal Health Care Law ng bansa na pagdating ng taong 2024 ay magiging 5% na ng basic salary ang premium contribution sa PhilHealth. Sa 5% na yan, 2.5% galing sa atin ng mga empleyado, miyembro ng PhilHealth, at ang natitirang 2.5% naman ay manggagaling sa ating employer, ang Department of Education kung ikaw ay sakop ng DepEd o kaya any government agency. So manggagaling sa gobyerno yung 2.5% ng ating basic salary, 2.5% galing sa atin pong sahod. No, so ito po ay mangyayari lamang kung hindi maglalabas ng suspension ang Pangulong Marcos o kaya ay kapag ipapatupad na ito ni PhilHealth. Kapag maglalabas ng suspension ang Pangulo, of course, hindi yan mapapatupad ni PhilHealth. Pero kung walang suspension, si PhilHealth ay pwede mag-declare na ipapatupad na nila itong rate ng deduction ng ating premium contribution sa PhilHealth pagdating ng 2024. Kung matatandaan po natin mga master, taong 2020, 3% po yung deduction o ito pong ating contribution sa PhilHealth. 1.5 dyan galing sa atin, 1.5 galing sa ating employer, ang gobyerno. Pagdating ng taong 2021 ay nag-declare si Pangulong Duterte ng suspension doon po sa pagtaas ng contribution. Kasi ayon po sa batas, sa Universal Healthcare Law, dapat by 2021 nasa 3.5% na yung contribution natin. So dahil po doon sa sinabi or doon po sa nilabas na suspension ni Pangulong Duterte ay hindi nagtaas taong 2021. Pagdating ng 2022 ay hindi po nag-declare ng suspension si Pangulong Duterte. Kaya pagdating po ng June 2022, ang PhilHealth ay nagdeklara na kukolektahin na nila yung tamang deduction, tamang contribution ng mga miyembro ayon sa batas. At ito nga po ay naging 4%. So tumaas ng 1% sa basic salary yung atin pong contribution noong 2022. At ito nga po yung hindi natin makakalimutan dahil November 2022 ay doon po one time big time na nag-release o nag-deduct si DepEd from the salaries of the personnel doon sa 1% na kulang, in which 0.5% galing sa atin from January to June. So, yun po yung one time na medyo mataas yung PhilHealth deduction natin 2022 buwan ng Nobyembre. Pagdating ng 2023, ngayong taon, supposedly ay 4.5% ng ating basic salary ang atin pong contribution sa PhilHealth. At sa 4.5 na yan, at 2.25 ay galing dapat sa ating sahod at ang 2.25% naman galing sa gobyerno. Pero si Pangulong Bongbong Marcos ay nagdeklara ng suspension sa increase, kaya as of now, taong 2023, hindi po natuloy yung 4.5%. Instead, nananatili po sa 4% ang atin pong contribution sa PhilHealth. Pagdating ng taong 2024, ayon sa batas, dapat 5% na ng atin basic salary ang contribution. So, sa 5% na yan, 2.5 galing sa atin, 2.5 galing sa gobyerno. So, ito nga po yung sinasabi natin ngayon na posibleng pagtaas sa PhilHealth contribution sa susunod na taon. Kung maglalabas man ng suspension order ang Pangulo, so hindi po yun mai-implement ni PhilHealth at mananatili po sa 4% ng basic salary, in which 2% galing sa atin, 2% galing sa gobyerno. Pero kung hindi po maglalabas ng suspension ang Pangulo, ay malaki po yung chance na si PhilHealth ay kukolektahin yung tama na contribution, which is 5%. Kung mayayari po yan, ay 2.5 kukunin sa ating sahod, madadagdagan ng 0.5% ng ating basic salary ang ating PhilHealth
contribution. At ang equivalent ng 0.5% na yan mga master, i-multiply nyo po yun sa inyo pong basic salary. 135 pesos po yun para sa mga teacher 1 na meron pong basic salary na 27,000. At kung ang inyo naman pong basic salary ay 30,000, nasa 150 pesos ang dagdag na PhilHealth contribution. Multiply nyo na lamang po basic salary ninyo multiplied by 0.5% or multiplied by 0.005. So, ganun po yung mangyayari dyan. Again, if ever walang ilalabas sa suspension ang Pangulo para po sa increase na ito, or kapag magdeklara ang PhilHealth na sila ay pagkukolekta sa tamang contribution dahil hindi naman sinuspende ng Pangulo. So, yun po mga master ay talagang pwedeng mangyari pagdating ng taong 2024. Aabangan po natin kung ano po yung magiging aksyon ng Pangulo at ng PhilHealth tungkol po dito. Pero isa pa pong bagay mga master na dapat din po nating malaman, if ever na magkaroon man po ng salary increase, ay tataas din automatically ang PhilHealth contribution dahil nakabase po yon sa rate ng atin pong basic salary. So kung tataas ang sahod, kahit magkaroon po ng suspension sa increase ng deduction ng contribution, ay tataas pa rin yung deduction sa PhilHealth dulot po ng pagtaas ng ating basic salary. Pero kung tataas po ang sahod plus tataas pa itong PhilHealth contribution, doble pong pagtaas ang mangyayari. Kaya tayo po ay patuloy na mag-aabang kung ano po yung magiging mangyayari pagdating ng 2024. Kaya make sure na kayo po ay nakasubaybay sa atin pong social media accounts para updated sa mga susunod na pangyayari dito sa issue ng PhilHealth contribution. Again, ayon po yun sa Universal Healthcare Law, pagdating ng 2024, 5% na ang contribution sa PhilHealth. 2.5 from the employee, 2.5 from the employer. Mangyayari po yun kung walang suspension at kung kapag ipapatupad na ni PhilHealth.